Audio Jungle. Audio Jungle. Totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Batangas branch sa Pasig at pangalawa na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank account sa kanyang salin. Ang pag-amin ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamuning na lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang mayroong kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million, end of quote, sabi ni Duterte. Ang kopya ng video ng naturang panayam ni Rodrigo Duterte sa media na siyang inilathala ng Rappler sa kanilang official YouTube account noong ika-29 ng Abril 2016 ay na-download ko at nakasave sa USB at ginawang bahagi ng salaysay nito bilang Annex C. Noong ika-5 ng Mayo 2016, nagsampa ako ng isang complaint affidavit laban kay Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman batay sa mga nabanggit na ultimate and evidentiary facts. Ang kopya ng complaint affidavit na may petsang Mayo 5, 2016 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay nito bilang Annex D. Noong 2017, sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na mayroong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abincenia, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng artikulong tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes complaint ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni Overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay ni-report ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte Wealth Documents from AMLAC similar to what Trillanes has, Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si Overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad nasuspinde at kalaunan ay tinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-iimbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa kanyang artikulong lumabas noong ika-1 ng Augusto 2018 na may caption, Malacanang Fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abincenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4.
Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abadsenya, kasama pa ang kanilang anak na si Titi Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte, ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte sa mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes, Yes. sandali lang po, meron lang po. Naayos. Please continue po. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord na si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good po. We were just about to request po na inflaction Congressman. sa screen. We were just about to request po sana to flash sa screen yung matrix, pero ito, naka-flash na po. Thank you. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07 kaparehas nung kay Sara Duterte mula kay Sammy Uy noong 22 October 2012, nung 04 April 2013 muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sammy Uy. Ang total na tanggap na Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sammy Uy. On kay Sebastian Duterte naman, noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,591.18 pesos mula kay Sammy Uy. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April 2012, nakatanggap Sa may sweldo. si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap muli si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,591.18 pesos. Noong 10 April 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,591.18 pesos.
So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 51,582,958.80 pesos, all in manager's checks. Kay Pulong Duterte naman, 14 March 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 24 April 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy ng 9,703,609.39 pesos, all in manager's checks. Ang total na natanggap ni Pulong Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 38,814,437.65 pesos. On March 29, 2011, nakatanggap naman si Hanilet Abansenia mula kay Sammy Uy ng 10,655,371.81 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenia joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sammy Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.31 pesos. On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Abansenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Abansenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Abansenia